Ayan, magandang hapon. Ang oras natin ngayon ay 40 minutes makalipas ang alas 12 ng hapon. Ngayon ay February 27, Biyernes 2026. Naghahatid sa inyo ng dekalidad at napapanahong mga balita sa loob at labas ng universidad. Ako si Gwyneth Aristo. Makakasama ninyo upang pag-usapan at alamin ang mga isyong ating tututukan dito lang sa Tutok Lasaliano. Magandang hapon. Ako lamang ang inyong kasama for today. Ito ata yung... Ay, hindi. Meron naman din tayo ibang mga episodes ng Tutok na isa lang ang nakapag-host. Pero ayan, ako lang ang makakasama ninyo. Ang dami rin naman nangyari ngayong linggo. Marami tayong mapag-uusapan mamaya. Uunahin natin dyan yung mga balita sa labas ng universidad. At mamaya naman, ang mga nangyari sa loob ng university. Ang dami din kasing, mostly talaga nagre-revolve lahat dito sa paggunita natin mamaya. Makikita naman natin mamaya pag nasa headlines na tayo. Pinapangunahan ko ang aking script. Ayan. Pero lahat kasi mostly nagre-revolve sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA Revolution or People Power Revolution dahil ika-40 na siya. So maraming naging ganap sa loob at labas ng DLSUD para nga igunita itong event na ito. Ayan. So, marami din talagang nangyari din, hindi lamang doon sa paggunita ng anibersaryo na yan, pero pati na rin sa mga ongoing nating ganap dyan sa Senado, sa ICC case Duterte na ibabalita din natin mamaya. Pero ayan, actually, nung inaano namin to, nung tinitingnan ko yung mga, minomonitor namin yung mga balita ngayong linggo, na realize ko din, ang daming nangyari. At ano rin pala, ito na rin ang huling linggo ng Pebrero. Oh my God, magmamarso na guys. Magmamarch na by next week. Tama, kasi 27, tapos bukas 28. Next week, March na. So, kumusta naman? Sana naging okay ang Pebrero ng lahat. Parang sa buhay ko kasi parang ang daming nangyari sa Pebrero. Lalo na dito sa loob ng DLSUD, tulad ng napag-usapan last week dahil nga sa bagong modality. Pero mukhang ginakaya pa naman ng mga estudyante ngayon, pero tatalakayin natin yung mga isyong kinakaharap natin na mga Lasallians dito sa loob ng campus. Ngunit, dumako na tayo sa ulo ng mga tinututukang balita. Office of the Prosecutor at Defense nakapagpasa na ng kanilang mga merit sa confirmation of charges laban kay Duterte. 14 na pasahero ng isang bangka sa Ternate, Cavite na sagip ng Philippine Coast Guard. Tensyon sa Iran at Estados Unidos mas titindi sa susunod na panahon. Maulap na kalangitan at panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Yan ang balita sa panahon ngayong araw ayon sa Pag-asa. USG at mga College SG nakiisa sa paggunita ng ika-40 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. USG Senate nagpasa ng mga panibagong reforma sa gitna ng manpower crisis. CILAC SG magsasagawa ng kompetisyon sa 40th anniversary ng EDSA Revolution. USG nagsagawa ng konsultasyon ukol sa ipapanukalang 5% tuition increase para sa academic year 2026 to 2027. DLSUD delegation lumahok sa Tayo ang People Power at 40 sa EDSA. DLSUD Campus Ministry naghahanda na para sa Kwaresma at Semana Santa 2026. At DLSUD inulansad ang lipad fee waiver para sa unang 100 na aplikanteng grade 11 students. At ngayon, dumako na tayo sa ating unang balita. Naipasa na ng Defense at ng Office of the Prosecutor ang ilan sa mga ebidensya na may kinalaman sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing na dininig ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1.
Sa unang araw ng hearing, Lunes, nagbigay ng opening statements ang magkabilang panig kung saan ay ipinaliwanag nila kung bakit o hindi dapat matuloy ang paglilitis ni Duterte na may kinalaman sa lantarang extrajudicial killing na nangyari mula 2011 hanggang 2019. Sa ikalawang araw naman ng hearing, Martes, ipinakita ng Office of the Prosecutor na pinangunahan ni Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang ang ilan sa mga ebidensya na nakalap nila upang idiin si Duterte sa malawakang patayan na nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Davao City at sa buong Pilipinas. Kasama sa mga ipinakita ng prosecutor ang dokumento ng Oplan Double Barrel kung saan makikita ang salitang neutralize, ang narco list at mga pahayag ni Duterte kung saan ay personal itong nagbanta sa ilang individual. Ibinahagi rin sa parehas na araw ng Common Legal Representatives of Victims o CLRV na nirepresenta ni Attorney Joel Butuyan, Attorney Mr. Gilbert Andres at Office of Public Counsel for Victims o OPCV Counsel Paulina Masida ang mga istorya ng mga naging biktima ng marahas na gera kontra droga. Sa ikatlong araw naman ng hearing, Miyerkules ay dinepensahan ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang dating Pangulo kung saan ay kinatwiran nito na ang mga pahayag ng Pangulo ay hindi sapat na ebidensya para idiin ito sa mga nangyaring extrajudicial killings. Pinunari ni Kaufman ang tila pamimili ng prosecutor sa mga pahayag ni Duterte, ang hindi paglalantad ng kumpletong datos tungkol sa war on drugs at ang umano'y paggamit ng mga testimonya mula sa mga sinasabing self-confessed murderers para idiin ang dating Pangulo. Nakatakdang matapos ngayong Biyernes ang confirmation of charges hearing na susundan ng hearing on the review of detention sa parehas na araw kung saan ay titingnan kung dapat pa bang manatili sa pagkakakulong sa The Hague ang dating Pangulo. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 14 na pasahero matapos tumaob at lumubog ang isang bangka sa karagatan ng Ternate, Cavite noong Huwebes. Batay sa ulat ng mga otoridad, ang nasabing bangka na dati umanong ginagamit sa pangingisda ay bumiyahe mula Naik patungong Ternate nang biglang sumama ang kondisyon ng panahon. Ayon kay Captain Charity Copasio, hepe ng Coast Guard Station Cavite, ipinaliwanag ng kapitan ng bangka na malalakas na bugso ng hangin ang naging sanhi ng insidente. Agad namang nagpadala ng mga tauhan ang PCG para magsagawa ng rescue operation matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga dumaraang sasakyang pandagat. Nakibahagi rin sa pagsagip ang iba pang mga bangka na nasa kalapit na lugar. Sa isinagawang investigasyon, natuklasang kulang sa kaukulang papeles ang bangka at hindi ito rehistrado bilang pampasahero o pangturismong sasakyang dagat. Ipinaliwanag ni Copasio na bagamat ginagamit minsan ang mga bangkang pangisda bilang pampasahero tuwing off-season, kinakailangan pa rin itong mairehistro sa Maritime Industry Authority. Lumilitaw din na nagkaroon ng overloading sapagkat 10 lamang ang itinakdang kapasidad ng bangka. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang kapitan at may-ari ng naturang bangka. Ayan, at sa balitang internasyonal naman, Iran at Estados Unidos naghahanda na para sa posibleng nalalapit na week-long military conflict na bunga ng alitan tungkol sa nuclear program ng Tehran. Ayon sa mga opisyal ng dalawang panig, sa halip na magkaroon ng diplomatikong solusyon kaugnay ng nuclear program ng Tehran, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Dagdag pa rito, naghahanda na rin para sa posibleng joint military action ang Israel at Amerika sa paniniwalang wala ng tsansang masolusyonan ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat wala pang final na desisyon ukol dito, labis naman ang pangamba ng mga bansang nasa Gulf na lumala ang sitwasyon at mauwi sa mas malawak na digmaan sa Middle East. Ayan, sa balitang weather naman tayo mula sa Weather Forecast Report ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
Nitong alas 4 ng madaling umaga kanina, apektado ng easterlies ang Metro Manila at iba pang karatig ng mga lugar, kaya naman magkakaroon ng maulap na kalangitan at panakanakang pag-ulan sa ibang isolated areas. Maaaring magkaroon ng posibleng flash floods o landslides kapag nagkaroon ng severe thunderstorms sa ibang lugar, lalo na sa mga coastal areas. Hindi rin tataas sa 30 degrees ang temperatura sa Cavite ngayong araw, kaya medyo maulap na rin po dito sa Cavite, lalo na dito sa Dasmariñas. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, huwag kalimutan magdala ng payong sa posibleng magkaroon ng pag-ambon o pag-ulan. At yan ang mga balitang aming inabangan sa labas ng universidad. Ayan, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang dami nga nangyayari. Lalo na sa ating politiko, balikan lang natin yung tungkol doon sa, ito, pinakamainit ngayong linggo nga. Ginanap na nga kasi ang hearing of the confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte. At feeling ko naman anyone who's not living under a rock at may may access sa TV or sa cellphone, nakikita nyo na rin na binabalita na everywhere lahat ng nangyayari doon ngayon sa Netherlands. Hindi ko siya na-follow sa sobrang busy ng linggong to dito sa loob ng school. Hindi ko siya na-follow ng buo. Pero yun nga, marami din akong nakita na isolated reports or mga news clips mula sa iba't ibang mga news organizations na nandun ngayon sa The Hague para mag-cover nga nung hearing. At nakikita nga natin na ang interesting actually makita, unlike yung past na nakita natin na hearing sa ICC, ito kasi parang ano na talaga, court trial na yung itsura niya. Kasi yung last time, it was like, nag-statement lang yung side ni Duterte. Ito yung back in September, I believe. Tama ba ako? Pero yung last na pagdating mismo ni Duterte, yung meron pa siyang, nagpakita pa siya sa video call. Ang iksi nun, actually, hindi rin nabigyan ng napakaraming oras yon. Dahil nga alam din natin ng ICC, sabi natin, very clinical. Yun yung laging words na ginagamit ng mga political analysts pag dinedescribe yung hearing sa ICC. Kasi nga, meron nga talaga silang procedure na sinusunod. At nakikita natin itong the past 3 days na hearing for the confirmation na ng charges ni Duterte, halata na rin nga na yun nga yung din sinusunod na process. Pero dito na lumalabas yung sides nung iba-ibang sides ng story na yun nga yung kay defense ni Duterte at sa side ng prosecutor tapos sa side ng mga biktima ng EJK. So, aalamin din natin kung anong mangyayari after ng hearings dahil ongoing pa naman ang proseso ng ICC para sa paglilitis na ito. Kaya ang interesting lang makita yung developments kasi nahalata mo rin na nagkakasangga yung mga statements ng iba-ibang sides, which is normal naman sa isang paglilitis. Pero you can tell nga na this is also very sensationalized na rin. Alam naman natin na napakalaking issue or napakalaking conversation ito sa loob ng bansa natin. So, siguro ang akin na lang din talaga ay abangan natin kung anong mangyayari. At kasabay pa yan ng etong hearings na ito, sinabayan pa nung pag-celebrate or pag-commemorate pala, more likely, ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Kaya ang daming binabantayan dahil alam ko din may mga sari-sariling hinanaing ang mga tao pagdating sa mga issue na ito. Ayan. Pero ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang mga kaganapan sa loob ng DLS-UD campus. Ngayong linggo, nakiisa ang University Student Government o USG sa paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa pamamagitan ng isang Facebook post nitong ika-22 ng Pebrero or February 22, hinihikayat ng USG ang mga mag-aaral na magsuot ng itim na damit bilang paggunita at pakiisa sa 40th anniversary ng EDSA
People Power Revolution. Binanggit rin sa post na nagpamigay ng mga puting ribbon ang bawat college student government bilang simbolo ng unity at peaceful resistance ayon sa Facebook post. Nagdaos rin ng isang commemoration mass sa University Chapel noong February 24. Sa araw rin na yon, nagpaskil ng Freedom Wall ang USG sa labas lamang ng University Chapel na tinawag na Tinig ng Lasalliano, kung saan malayang nagsulat ang mga Lasalliano ng kanilang mga mensahe at saloobin kaugnay ng EDSA 40. Ayan. So I believe ito ay na-cover, ng Green FM. Actually, na-cover din natin to. I believe nagkaka-post lang today ng ibang mga photo coverages namin. At ang ganda rin makita ay ang pagkakatanda ko rin dahil Tuesday yung anniversary commemoration na to. Tuesday, no? Which is required uniform dapat. Binaba mo na yung memo tungkol sa required uniform para everyone can wear black to be able to take part dun sa commemoration, which is, I think, a great thing to do kasi you can tell na the university and of course, the student leaders want all of us na mag-partake dito sa event na to dahil alam naman natin na parang kada taon, sa 3 taon ko dito as a third-year student at parte ng Green FM, kada taon talagang kino-commemorate ng LaSalle at ng student, especially ng student body ng LaSalle, itong very historic na event na to. Which I think is really great. Kasi tama talaga na na inaalala natin yung mga nangyari noong martial law at especially noong revolution ng EDSA. Lalo na ngayong ika-40 na siya. So, parang ang ganda balikan kasi na make sure natin na binibigyan natin ng importance yung history natin, yung kasaysayan natin, at hindi natin nalilimutan yung mga napakahalaga naman talagang nangyari noong panahon na yon. Ayan. So, nakikita ko may mga gumagalaw dito. Maaari na ba tayo sumunod sa next na balita? Okay. Ngayon, opisyal nang inaprubahan ng University Student Government Senate ang 4 na mahalagang resolusyon sa kanilang ika-13 sesyon noong February 21. Sa ilalim ng Senate Resolution number 07024, babaguhin ang mga panuntunan sa quorum at bibilis ang proseso ng paggawa ng batas sa gitna ng nararanasang manpower crisis. Layunin din itong maging opisyal ang 3-reading principle upang masiguradong mabilis ngunit maayos ang pagpasa ng mga panibagong polisiya. Samantala, pinalawak naman ng Resolution number 07025 ang tungkulin ng mga senatorial aid upang makatulong sa pagbabalangkas ng mga batas at representasyon sa komite. Ang hakbang na ito ay pansamantalang tugon upang matiyak na hindi titigil ang serbisyo ng Senado kahit limitado lamang ang bilang ng mga aktibong miyembro nito. Tututukan naman daw ng Resolution number 07026 ang pag-imbestiga sa nangyaring mass resignation at tuluyang pagbagsak ng executive branch ngayong akademikong taon. Susuriin ng Committee on Good Governance ang mga issue na sa pananalapi at mga protocol sa administration na naging sanhi ng crisis sa naturang sangay. Kasabay nito, ipatutupad ang Resolution number 07027 na nagpapakilala sa legislative written interview process para sa mas mabilis na pagkuha ng datos mula sa mga stakeholder at ang mga nasabing hakbang ay ipinakilala ni Senator Casper Miguel F. Llanes upang mapanatili ang transparency at pananagutan sa loob ng pamahalaang mag-aaral. Inaasahan ng mga bagong mekanismong ito ay magpapatatag sa operasyon ng USG sa kabila ng mga kasalukuyang hamon sa kanilang organisasyon. Okay, so actually ito rin ay, itong mismong kaganapan na ito, itong mga ipapasa, pinasa na ba? Nagpasa na sila ng reforms para sa kanilang operations as the USG Senate. At actually, someone na nakapag-cover na ng mga ganap ng USG, ng Senate, ng HOR, ng mga college SGs for 3 years hanggang ngayon,
I can tell nga na I feel like this is a good thing. Kasi feeling ko kailangan ng reform. Ito, personal na opinion ko Pero tama lang na nagawa nila ng mga reforms. Yung iba-ibang mga rules na sinusunod ng mga SG. Ayan. So, okay, nadidistract talaga ako kasi papalit-palit tayo ng tech. Alam niyo, hindi na naman kailangan yumuko. Ayan, pasensya. Pero, sige. Asan na ba ako? Ayan, sa USG Senate. Pero, ayun nga, feeling ko, it's kind of long overdue para sa akin na may reforms yung mga proseso at mga rules natin sa iba't ibang mga sangay ng university student government at mga college student government natin. Pero aalamin natin yan dahil papalapit na rin. Ito, excited na rin ako. Malapit na rin yung special elections. As usual, dito sa Green FM, tinututukan natin yan. So, makikita natin kung may mga magbabago ba? Meron bang mga ipapanatiling mga procedures, processes, or yung mga sinasabi nilang babaguhin nilang mga rules ay mangyayari na ba? Yan. Ang daming katanungan at sana naman ay makita natin kung merong mga developments dito sa ating mga student government sa loob ng LaSalle. Ayan. Pero sa susunod naman, nagsagawa nitong linggo ang College of Liberal Arts and Communication Student Government o CILAC-SG ng kompetisyon para ipagdiwang ang ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Sa pahayag na inilabas ng CILAC-SG nitong linggo, inanyayahan nila ang lahat na magsumite ng tula, position paper o visual art na pasok sa temang EDSA 40, pagsiklab sa diwa ng paninindigan at pakikiisa. May papremyo ang student government ng hanggang 1,500 pesos sa mga mananalo sa kompetisyon. Nagtapos ang deadline ng pagsusumite ng mga likha kahapon. Gaganapin ang kanilang awarding ceremony bukas sa oras na 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Tanghalang Julian Felipe. Okay. Okay lang ba kung marinig ko na ng sarili ko? Tel, ayan, bago na po ang ating tech. O, di ba? Meron tayong on-camera manpower change dito lamang yun sa Tutok Lasaliano. Ayan, kung pwedeng, marinig ko sarili ko para madali tayong maka-report dahil medyo mahirap kapag hindi natin naririnig ang ating sarili. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat. So, pagbalik dito sa balita tungkol sa CILAC-SG, nakita ko rin yung as part ng CILAC, as estudyante ng CILAC, nakita ko yung announcement nila na to. At I guess bukas, tama no? Yung awarding ceremony. So, sana makikita ba natin yung mga nanalo? Sana tingnan natin kung ipapost ng CILAC-SG dahil maganda siyang initiative para makita din yung pakikilahok ng mga students pagdating sa gantong klaseng commemorations. Excuse me. At syempre, para rin mapakita yung creativity nila. I think ang ganda lang whenever may events tayo na nasa-showcase yung galing at creativity ng mga students. So I feel like kapag ganito, sana mapakita at matingnan natin kung itong mga ganap na or mga likhang gawa ng mga students ay paano nila na-execute. Yun yung mga gusto ko, especially because of something as important as the EDSA People Power Revolution. We all have, parang meron tayo iba't ibang mga paraan para igunita to, para i-commemorate yung ganap na to. Kaya, ayun. Kaya, sana mapakita at advance congratulations na agad sa mga nanalo sa competition na yan. Okay? Susunod. Nagsimula ang University Student Government o USG ng isang konsultasyon kaugnay ng ipinapanukalang 5% increase ng matrikula or tuition para sa academic year 2026 to 2027 alinsunod sa CHED Memorandum Number 03. Layunin ng konsultasyon na maipaliwanag sa mga estudyante ang nasabing panukala at mabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang mga opinyon, suggestions at mga alalahanin. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng survey ang College of Liberal Arts College Student Government o CILAC-SG. I believe iba-iba ding mga SG gumawa ng survey. Ewan ko kung ongoing pa to pero last kong nag-check, gumawa na ng survey ang
COS, tama ba ako? Or was it CICS? Pero alam ko, hindi lang SILAC meron ng ibang mga colleges ang nag-conduct ng survey. Tapos ang survey ay sa bawat block upang makalikom ng mga pananaw at feedback mula sa mga mag-aaral. Layon ng survey na ito ang matiyak na maririnig at maisa sa alang-alang ang boses ng mga estudyante bago maisagawa ang anumang panghuling desisyon or yung final decision sa Academic Council tungkol sa pagtaas ng tuition. Hinihikayat ang lahat ng estudyante na makilahok sa konsultasyon at sagutin ang survey bilang bahagi ng kolektibong tinig ng student body. Ito rin actually, I also echo this sentiment. Para sa akin din, importante na lahat tayo ay may part at naririnig yung mga sarili-sarili nating boses at opinions at suggestions kasi mukhang maliit ang 5% pero sa usapang tuition malaki yan. Kaya alamin ba natin, kailangan alamin natin kung mapupunta ba ito sa tama? Meron bang valid reason sa pagtaas na to? At paano tayo maapektuhan yan? Especially sa mga freshmen, second year, third year, ayan. Ang fourth year kasi I believe hindi na yun maapektuhan kasi graduated na sila kasi next academic year to. So maganda talaga na makilahok tayo sa mga consultation na ginagawa ng mga student government, pati na rin yung survey na pinagawa ng USG. Kasi I believe, kailangan nila ng data, kailangan nila ng numero na ipapasa sa academic council para ipakita na etong number of students, sinasabi nila na ayaw nila. Or itong number of students, sinasabi nila na they agree with this tuition increase. And I was also, sit-in ako sa isa sa mga consultations ng SILAC. So, nakita ko rin na, ayun nga, maganda naman na hini-hear out, as usual, just like how a consultation works. Hini-hear out yung hinanaing ng bawat block, bawat student. And ano naman siya open siya for anyone available who wants to participate. So, maganda talaga na every block, every student will participate. Kasi nga, pag hindi nakuha ng mga student leaders at especially ng academic council itong datos na kailangan nila, ang hirap mag-decide or kaya magde-decide sila na hindi na nako-consider yung sentiments ng mga students. And I believe with something as important as tuition increase, kailangan may parte tayo dyan. Kailangan may datos yung parte ng students dyan at kailangan naririnig tayo ng TLSUD administration. Pero yan, titingnan natin ang developments pagdating dito sa tuition increase dahil nasa consultation part pa lang naman at for sure may, ewan ko kung magkaka-progress ba to, pero titingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan. Okay? Sunod? Sa pagunita ng ika-40 anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution, nakiisa ang delegasyon ng De La Salle University Dasmariñas sa nationwide commemoration na may temang Tayo ang People Power at 40 noong ika-25 or February 25, 2026. Ang pakikilahok ng mga Lasaliano ay bahagi ng mas malawak na pagkilos na inorganisa ng mga civil society groups sa ilalim ng trillion peso March movement against corruption and political dynasties. Layunin ng nasabing programa na muling ibuhayin ang diwa ng pagkakaisa sa panawagan para sa pananagutan sa gobyerno, partikular na sa usapin ng flood control projects at pagsusulong ng anti-political dynasty law. Okay, at sa susunod naman, inaanyayahan ng De La Salle University Dasmariñas Campus Ministry ang buong komunidad ng mga Lasaliano na makibahagi sa mga nakahandang gawain para sa Kwaresma at Semana Santa 2026. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Campus Ministry Office ang schedule ng mga aktibidad bilang paggabay sa mga mag-aaral, guro at kawani sa mas malalim na pagninilay at pagpapanibago ng ugnayan sa Diyos sa panahon ng Kwaresma. Kabilang sa mga nakatalang gawain ang Kumpisalang Bayan sa March 4, Institutional Lenten Recollection sa March 25 at Institutional Way of the Cross sa March 27. Isasagawa rin ang mga pagdiriwang para sa Holy Week 2026 kabilang ang Palm Sunday of the Lord's Passion sa March 29, Holy Monday hanggang Holy Wednesday, Holy Thursday sa April 2,
Good Friday sa April 3, Holy Saturday sa April 4, at Easter Sunday of the Resurrection of the Lord sa April 5. Ayon sa campus ministry, layunin ng mga gawain na hikayatin ang mga Lasalliano na maglaan ng panahon sa panalangin, pagninilay at pakikiisa sa mga pagdiriwang ng simbahan sa panahon ng Kwaresma at muling pagkabuhay ni Kristo. Sinimulan ng De La Salle University Dasmariñas ang Lasallian Inclusion Program for Admissions o LIPAD para sa mga aplikanteng grade 11. Sa ilalim ng programang ito, ang unang 100 or 100 na qualified applicants mula sa mga accredited na science high schools ay exempted sa application fee ayon sa Center for Student Admissions. Layunin ng LIPAD na palawakin ang access sa admissions process at hikayatin ang maagang pag-a-apply. Dadaan ang mga aplikante sa online application at qualification screening na susuri sa school status, requirements at order of submission. Ang mga mapapasama sa unang 100 or 100 applicants ay makakatanggap ng fee waiver confirmation sa admissions portal, habang ang iba ay magpapatuloy sa regular application process. Para sa mga katanungan ukol dito, maaaring mag-email sa csa_admissions@dlsud.edu.ph. Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan at pagbabalita sa mga napapanahong usapin at kaganapan sa loob at labas ng campus ngayong linggo. Upang mas maging updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng universidad, bisitahin lamang ang aming Facebook page sa facebook.com/959greenfm. I-follow at antabayanan nyo rin kami sa aming mga social media accounts at 959greenfm sa X, at dlsud.greenfm sa Instagram at TikTok, DLSUD Green FM sa YouTube at sa aming official website na 959greenfm.com. Sa ngalan ng buong puwersa ng News and Public Affairs Department ng DLSUD Green FM, kasama ang overseeing directors ng Tutok Lasalliano, ako at si Juliana Olivar, hindi rin mawawala dyan ang mga news writers ngayong araw na sina Russell Aguila, Divine Camposano, Samantha Angel, Gunet Aristo, Zairi Ann Rebulliar, Angela Sobrepeña, Luis Imperial, Maha El Hassan, Micaela Aure, Reese Contreras at Therese Dicen. Ako po si Gunet Aristo. Muli, ito ang Tutok Lasalliano. Maraming salamat po at magandang hapon.